Magandang umaga sa inyong lahat. Tatalakayin natin sa oras na ito ang pagkakaiba ng unang wika sa pangalawang wika. Tatalakayin din ang mga teorya sa pagkatuto ng wika. Ibibigay din ang pagkakaiba ng homogeneous sa heterogeneous. Ganon din ang monolingualismo, bilingualismo at ang multilingualismo. Kung kayo ang aking tatanungin, ano-anong wika ang ginagamit at naunawaan mo? Sa anong wika mo mas naipapahayag ang iyong mga ideya? Ito ba ay sa unang wika na iyong natutunan o sa pangalawang wika na ginagamit mo sa kasalukuyan? Kapag sinabi nating unang wika, ito yung wikang kinagisnan ng isang tao. Ito yung unang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang o kaya ay miyembro ng kanyang pamilya. Ang unang wika ay tinatawag ding katutubong wika o kaya ay mother tongue. Dahil sa paggamit ng unang wika, mas naipapahayag ng tao ng mahusay ang kanyang mga ideya, mga kaisipan o kaya ay ang kanyang damdamin. May mga ilan sa atin na nagsasabing mas mainam gamitin ang katutubong wika sa kanilang pagpapahayag ng kanilang saloobin o kaya ay pananaw hinggil sa paksang pinag-uusapan. Makikita din natin na mas nakapagbabahagi sila ng mga kaalaman sa kanilang kausap gamit ang kanilang unang wika o kaya ay ang kinagisnang wika. Kapag sinabi nating pangalawang wika, ito yung wikang natutunan ng isang tao matapos niyang maunawa ang lubos at magamit ang kanyang sariling wika o ang kanyang unang wika. Ito ay ang wikang maaring natamo niya sa mga pinapanood at pinapakinggan sa iba't ibang media katulad ng sa radyo o kaya ay sa telebisyon. Ang wika rin na ito ay natutunan ng tao sa kanyang mga guro, sa kamag-aral, sa mga kaibigan at iba pa. Ang pangalawang wika ay tinatawag din na wikang opisyal o wikang namayani sa isang lipunan na ginagamit sa paaralan o kaya ay sa trabaho. Mayroong apat na teorya sa pagkatuto o kaya ay pagtamo ng wika. Ang una ay ang tinatawag nating teoryang behaviorist kung saan sinasabing ang bata ay pinanganak na may kakayahang matuto. Dahil sa nakikita at kanyang naririnig sa kanyang kapaligiran ay nahuhubog ang kanyang kilos o kaya ay gawi. Ang pangalawang teorya ay tinatawag nating teoryang inative. Ayon kay Chomsky, ang kakayahan sa wika ay kasama ng ipinanganak at likas na nililinang habang ang mga bata ay nakikihalubilo sa kanyang kapaligiran. Malaki ang papel na ginagampanan ng pakikisalamuha ng bata sa ibang tao sapagkat dito nabibigyang hugis ang socio-cultural na aspeto ng isang bata. Ang pangatlong teorya ay tinatawag nating teoryang cognitive. Ang teoryang ito ay isang prosesong dinamiko. Dinamiko sapagkat ito ay nagbabago batay sa pinag-uusapang paksa. Ang batang nag-aaral ng wika ay nangangailangang mag-isip at gawing may saysay ang bagong tanggap na impormasyon. Paano kaya natin magagawang may kabuluhan ang mga tinatanggap natin na mga impormasyon? Ito ay sa pamamagitan ng tamang input sa pagkatuto ng wika. Ibig sabihin, kinakailangang wasto ang ibibigay nating kasagutan upang masabi natin na may pagkatuto sa wika. Ang pang-apat na teorya ay ang teoryang makatao. Sa teoryang ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyon. Nakapokus ang teoryang ito sa positibong saloobin o pananaw sa mga bagong kaalaman at impormasyon na nakukuha ng bata sa ibang tao. Mas binibigyang tuon ang tamang pagpapasya sa mga ideya na kanyang natatanggap.
Ang lingwistikong komunidad o speech community ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong mayroong pagkakaunawaan sa patakaran, pamantayan at pamamaraan sa kung paano ginagamit ang wika. Gayon din, nagkakasundo ang mga miyembro ng lingwistikong komunidad sa kahulugan ng wika at interpretasyon nito maging ang kontekstong kulturang kaakibat nito. Ang homogeneous ay isang sitwasyong pangwika kung saan sa isang bansa mayroong iisang wikang sinasalita ang mga tao dito. Ang mga mamamayan sa bansang ito ay sinasabing monolingual o nakakapagsalita at nakaiintindi ng iisang wika lamang. Sa lahat ng kanilang transaksyon ay iisang wika lamang ang kanilang ginagamit, maging sa paaralan, sa komersyo o kahit anumang pakikipagtalastasan o pakikipagtalakayan ay iisang wika lamang ang kanilang ginagamit. Ang heterogeneous ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika bunga ng paggamit ng iba't ibang individual. Dahil sa impluensya ng mga banyagang salita ay nagkakaroon ng iba-ibang wika na Ang monolingualismo ay pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa. Iisang wika ang ginagamit sa wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Iisang wika ang umiiral bilang wika ng komersyo, negosyo at pakikipagtalastasan sa araw-araw. Ang England, Pransya, South Korea at Hapon ay mga monolingual na bansa. Ibig sabihin, iisang wika lamang ang kanilang ginagamit sa lahat ng sangay ng gobyerno. Sa kanilang pakikipagtalastasan, pakikipag-usap sa iba ay gumagamit lamang ng iisang wika. Dito sa paggamit ng isang wika ay maaring pinapatibay o kaya ay pinapakita nila na talagang napakahalaga ng kanilang wika sapagkat ito yung ginagamit nila sa lahat ng transaksyon o kaya ay pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa iba. Ang bilingualismo ay paggamit o pagkontrol ng tao sa dalawang wika na tila ba ang dalawang wika ay kanyang katutubong wika. Ibig sabihin, ang tao ay may kakayahan at kasanayan sa paggamit ng dalawang wika sa pagkikipagtalastasan o kaya ay pakikipag-ugnayan sa iba. Ito ay maaring sa paraang pasulat o kaya ay pasalita. Ang isang taong may sapat na kakayahan sa isang makrong kasanayang pangwika sa iba pang wika, maliban sa kanyang unang wika ay matatawag na bilingual. Marami sa atin ang matatawag na bilingual sapagkat kaya nilang pagsabayin na gamitin ang dalawang wika sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang multilingualismo ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o individual na makaunawa at makapagsalita ng iba't ibang wika. Ang Pilipinas ay maituturing na multilingual na bansa sapagkat ang mga tao sa Pilipinas ay may kakayahan at kasanayan na gamitin ang tatlong wika sa kanilang pakikipagtalastasan o kaya ay pakikipag-ugnayan sa iba. Ang multilingual ay isang taong dalubhasa o kaya ay bihasa sa pakikipagtalastasan, pakikipag-usap at may pagkakaunawaan gamit ang tatlo o higit pang wika. Marami tayong mga kasamahan o kaya marami sa atin ang matatawag na multilingual sapagkat mayroon silang kakayahang ilahad ang kanilang sariling pananaw o kaya ay opinyon gamit ang tatlong wika na ito.